Okay, so psychological first aid sa pinaka madaling maintindihan ng lipunan natin kung ano yan. Kung meron sa medical practice na CPR, case of emergency, no, sa atin ng psychological first aid. So yung pangunahing panlunas, agaran, no, para mas maagapan yung mga psychological problem that can occur matapos yung mga bigla ang pangyayari na nangyayari sa buhay ng isang tao, pamilya o kaya komunidad. Ito ay ginagawa tuwing magkakaroon ng mga sakuna. Halimbawa, hindi isang malakas na bagyo, malakas na lindol, sunog, tsunami, etc. Tapos yung mga ganong pangyayari na hindi inaasahan sa buhay ng isang komunidad o pamilya o tao, yun po yung application. Diyan natin inilalatpat yung psychological first aid. Malaki ang kinalaman nito kasi nga unang-una hindi siya inaasahan. So dahil hindi inaasahan, hindi ganun kadaling i-process at maintindihan yung karanasan, yung pangyayari ng isang bata o matanda. The moment na nangyari yun, lahat ay nangangapa dahil nga unang-una hindi ito agad napapaghandaan. Pagka hindi nalapatan ng first aid or intervention, hindi mo pwedeng maging resulta ito. Okay, so una, yung play therapy and not play. Yung play therapy, effective siya sa mga bata. Kasi normally, mga bata, they express themselves in play. Yun yung natural tendency nila. So, natural sa bata yung naglalaro. Sa panahon ng crisis, hindi naman sila nag-overthink kasi hindi pa naman nila nakikita yung long-term effect nito. Ang security ng bata, nandun sa basic needs, at saka yung emotional buzz nila with parents. Kung nakikita yung nararattle ang parents, nararattle din sila. Yun, connected, dependent ka sila sa parents nila. Pero pagka ang mga adults, nakikita nila okay din lang, even after the baha, after the Holocaust, after yung mga disaster, pag nakita mga okay din ng mga parents nila, babawasan. So, dependent kasi sila sa mga adults. Ano. Pero, iba yung case, for example, na nawalan na yung parents, may disaster na, wala nang basic needs, naubos na yung wala pang bahay, wala nang trabaho ang tatay, nawalan pa yung pamilya, especially kung yung magulang ang nawala. So, syempre, ibang effect dun sa bata. And play therapy is, one way to, is a good tool para ma-assess kung ano yung condition ng bata, no? Kung ano kalalim yung trauma. Pag ang bata, after ng incident, after ng disaster, hindi na makapaglaro, hindi na makakain. And at the same time, paano niya ma-express ang kanyang sarili? Hindi naman niya in words kayang express pa niya. Kasi sa play, nakikita mo yung bata. Pag nag-play ang bata, nandun yung pag-asa, nandun yung health, nandun pa rin yung sanity. No? So, yun ang malaking bagay, malaking tulong ng play therapy if you want to assess yung condition ng bata, kung okay o hindi, kung nagtatribe or hindi. Yung sa adult, wala kang kailangan sabihin sa kanila sa simula. Pakainin mo lang sa patulugin mo lang sila. Yun na yung psychological first aid. Painumin mo sila kung nauuhaw. Nagugutom, pakainin mo. Bigyan mo sila ng masisilungan. Bigyan mo sila, hayaan mo muna mag-sink in sa kanilang reality. First aid na yun. Pag ready na sila mag-exercise, then pwede mo silang kausapin. Kung hindi pa sila ready, hayaan mo. Kasi iba-iba yung level, yung impact sa tao. Yung mga disaster, yung unexpected events, yung life-changing experiences. Research would show that mas madaling makarecover ang bata. Mas madaling makarecover kasi nga, simple lang naman ang buhay ng bata. Pagkatapos maglalaro na ulit, tuloy-tuloy na. Madaling makarecover ang bata. Ang adult hindi, kasi depende sa resources na meron siya. Pero most of the time, pagka nag-undergo sila ng first aid, mas makatulong ito para mas mag-thrive sila. No?